Yan na yung 2020. Angat ano? Ay, di may play yung loob lang. Hirap pumanat na ito eh. Ganda ako syempre kasi ang daming advantage na huli. Ako na ko po, huli, yari. Beating the red light. So what's up, magandang hapon mga paps. So papunta tayo ngayon sa Mahabang Parang, papuntang Angono mga paps. Pupunta tayo sa JCP Racing yata yun, yung bilihan ng mga parts dito sa bandang dito sa amin sa Angono, Binangonan, Rizal. Halos sila minsan yung may mga stock ng genuine parts. So, sila lang yung may stock ng bibili natin ngayon. Yun nga yung rear disc ng Sniper MX135. Yan, ba't nga pala tayo bibili nun? Kasi nung nakaraan mga paps, galing ako ng Laguna sa San Pablo. Nakipag-meet tayo doon, pakita ko sa inyo. Yan, shoutout sa sir, nakalimutan ko yung pangalan niya eh. So bumili tayo niyan kasi yan yung isasalpak nating mag sa Vega Force FI natin mga paps. Pumunta rin talaga ako dyan kasi may kukunin na or may pipikapin ako mga OBL eh. Order ng mga kapitbahay sa akin mga paps. Kasi sayang din syempre, di ba? Diskarte din tayo kahit konti. Kahit pa paano, sayang budget din yun. Ayan, kaya nagkataon, nagkasabay din kami. Doon na rin kami nakapag-meet. Swerte din kasi ang hirap talaga maghanap ng Sniper MX135 ngayon, yung stock mags mga paps. So ayun na nga, balik tayo doon. Yun ang ipakakabit natin mga paps, Sniper MX135. So bakit yan, 'di ba? Kasi 'di ba nung nakaraang vlog ko bumili tayo ng OKM disc brake set, 'di ba? Kung gagawin din natin mga paps, papalitan din natin siya ng mags ng pang Sniper MX135. Ang mangyayari sa setup ngayon yan, tatanggalin na yung hub na kasama sa OKM. Kasi ang stock MX135 na mags, may kasama na siya. Since na yun talaga yung stock niya, may kasama talagang yun, pagkakabitan na lang talaga. Kaya kailangan kong bumili ng stock na rear disc ng MX135 sa JCP do sa Mahabang Parang. Kasi yung disc rotor o yung pinaka disc ng OKM hindi kasya yung butas dun sa pagkakabitan ng mags ng MX135. So ayun, nakakatawa di ba? May mags na ako pero nagpalit pa. Dahil kasi mga paps, mula nung nakita ko yung mags na or yung setup na yun, talagang gusto ko nang magaya yung setup na yun. Unang nakita ko yun nung nagpagawa ako kay Doc Harvey Timbresa noon. Unang punta ko sa kanya, nagpagawa ako ng SYS. Nakita ko yung setup na yun, napakaganda kasi masyadong malapat tignan. Kasi yung size kasi ng SMX 135 mga paps na mags, diamak na mas malapat talaga compare sa stock ng BFI natin. Malapat talaga sobra. Syempre yung advantage naman nun, kumbaga mas stable. Tapos kung mahilig kayo sa mga banking, mas maganda yun syempre kasi mas malapad. Kumbaga may lalagay nyo na yung 100 na sukat ng gulong na nakasanayan natin na almost 90 lang ang pwedeng ilagay dito. Donut pa yung itsura, donut pa yun. Pero sa Sniper MX135 na stock, hindi siya ganun tignan. Maganda siyang tignan. Bali, sabay-sabay nating ipapakabit yan mga paps. Kasi hindi pa ngayon pwede magkabit si Doc Harvey kasi galing sila sa Carmona nakaraan. So may nangyaring di inaasahang aksidente. Kaya tiis muna, antay. Bali, pakakabit ko na mga paps, sabay-sabay na to. Sabay ko na yung vlog ng OKM, stock mags ng MX135. Tapos ang bala ko dun sa nakuha kong stock na mags, pakukulayan ko siya. Pero ang bala ko kasi dun mga paps, yung fluorescent yellow. Hindi ko alam kung matutuloy yung bala kong yun kasi medyo mahal siya compare sa white na color. Kasi ang white nagkakalaga ng almost 1,100 to 200 pesos. Pero ang fluorescent yellow nasa 1,800. Medyo malaki rin ang diferensya kasi sayang naman, labor din yun kay Doc syempre, di ba? Sayang, kasi practical tayo. Pero maganda rin kasi talaga yung fluorescent yellow. Pakita ko sa inyo na nakakabit sa Sniper. Yan. Hangas eh, no? Tapos syempre ito, all black din ang gagawin ko setup dito. Yan na ba yung 2020 paps? Yan na ba yung 2020 paps? Yan na yung 2020? Angas ano?
Ganda. NMAX 2020 155. So ayun lang pala mga paps, sa mga balak din magpa Sniper MX 135 na mags, kung halimbawang gusto nyo rin maglagay niyan, required talaga na magdi-disc brake talaga kayo. Hindi pwedeng yung yung convert sa Vegaforce hindi pwedeng brake shoe. Kasi since na ang stock mags kasi mga paps, may built-in niya na pagkakabitan ng disc brake talaga. Hindi siya pwede talaga. Required talaga kayong mag-setup din ng disc brake. Ano ba yung common na ginagamit natin sa disc brake, di ba? Para makapag-setup tayo ng ganyan sa Vegaforce, Vega CR. Basta kahit saan, halos lahat ito ang ginagamit na setup. Syempre yung OKM. Ngayon naman, pagka magko-convert na kayo, kaya yung OKM nyo naman mga paps, hindi na magagamit yung pinaka-disc nyan. Pinaka-hole kasi nung kabitan nung OKM, tsaka yung hole na pagkakabitan nung sa MX135, hindi fit. Kasi mas malaki yung gap nun. Kaya required talaga na maghanap kayo ng pang Sniper MX135 na disc. Kaya ito nga, pupunta nga tayo ng Antipolo. Kailangan nating bumili ng stock disc brake ng 135. Para dire-diretso na, di ba? Wala na tayong magiging problema. So, antay natin. Tapos pagka nagpunta na ako doon, pagsasabay-sabay ko na tong vlog na to para makita nyo rin yung magiging konting upgrades natin. Siguro yun na yung bala kong i-upgrade. Tapos front fender. Sa mga susunod na yun kasi wala na tayong budget. Front fender, tapos palo-lowered natin. Tapos ano pa ba mga bala ko? Basta sa susunod mga paps, hindi ko sure kung gagalawin din natin yung makina. Pero bahala na. Update ko na lang kayo pagka nandun na ako. Tapos pag nakuha ko na yung rear disc na yun, tapos uwi na rin. Tapos antay ko na yung signal ni Doc. Punta tayo, tapos pagkagawa na. Okay mga paps.